Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si President Bongbong Marcos, pumalag na. Nagulat si Congressman Pulong. Malaking gulo to, nag-warning na presidente. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismong si Attorney Yusek Claire Castro ang nagsalita matapos mahuli na tanim ebidensya si Congressman Pulong Duterte. Parehong-pareho sa ginagawa ng kapatid at tatay niya, pero baka mauna pa si VP Sara na ma-impeach. Grabe si President Bongbong Marcos, pumalag na. Nagulat si Congressman Pulong. Malaking gulo to, nag-warning na presidente. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click mo na rin ang like, share, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell kung gusto mo ng mga ganitong klase ng balita para laging updated ka sa susunod naming video. Tara, panoorin natin to. Magandang umaga, Yusek. Congressman Pulong Duterte questions the motive behind the filing of impeachment case against the president. He said that the lawyer who filed the impeachment against PBBM is the same lawyer who represented the First Lady in the disbarment case against Attorney Glenn Chong. May we have your comment on that? Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base, or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case, hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So, that's fake news. Also, he mentioned that this is just the impeachment is just a scripted distraction. Just to clarify things, may kinalaman po ba dito yung administration? Definitely, none. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Yusek, good morning. Reaction lang po from Malacanang sa pahayag po ni House Committee on Justice Vice Chair at Bukidnon Representative Jonathan Flores na umano'y nag-overreach ang Supreme Court sa pagtakda ng mga bagong parameters sa impeachment. Ito po ay kasunod doon sa impeachment noon kay BP Sara. Noon pa po natin sinabi na ang desisyon po ng Supreme Court ay igagalang po ng palasyo, igagalang po ng Pangulo. Kung yan naging opinion po ng miyembro ng kongresista, opinion niya po yan. At malamang ay isa ito sa grounds ng kanilang motion for reconsideration. So wala po tayong masasabi niyan kasi yun po yung kanilang inilalaban sa ngayon sa ating pagkakaalam. Okay. Follow up lang din po ay Yusek. Sinabi din po ni Kong Flores na kapag ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ay official lang na i-refer at initiated na po sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaring tanggapin sa loob ng 1 taon, alunsunod po ito sa 1-year bar rule ng konstitusyon. Sa pananaw po ba ng Malacanang, nagkakaroon ito ng bentahe o magkaroon ito ng bentahe, lalo't may iba pang grupo na nagpahayag ng intensyong magsampa ng hiwalay na impeachment laban sa Pangulo? Hindi po natin masasabi na ang pagpa-file ng impeachment complaint paunahan ay bentahe sa Pangulo. Kahit sino pa po ang nag-file niyan. Hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya dahil nakikita po may mga taong di umano na hindi satisfied or negatibo sa pagtatrabaho ng Pangulo. So hindi po ito bentahe. Kahit sino pa po ang nagsampa niyan. Hindi po maganda na makatanggap ang Pangulo ng isang impeachment complaint. Ma'am, last na lang po, follow up. May pahayag na po ba si Pangulo regarding po sa impeachment complaint na inahain sa kanya kahapon? Yun pa rin po.
Kung ano man po ang nandiyan at maihain na impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana, lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives, ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, good morning. Nagsalita ng Pangulo tungkol sa ICI at ang sinabi po niya in his words, lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Does the President think that the ICI has done enough? Ayon po kasi sa unang mga binanggit ni Secretary Babe Singson at ni dating Commissioner, ICI Commissioner Fajardo, ang kanila pong tungkulin, ang kanilang task ay natapos na. So ang kailangan na lamang po dito ay ipunin, i-gather ang mga ebidensyang nakalap, pati po ang mga testimonya ng mga taong kanilang naimbitahan. Halos naman po ng mga taong kanilang inimbitahan ay pumunta at nakipag-cooperate maliban kay Congressman Pulong Duterte at kay dating Yusek Cabral. So with that, with all the pieces of evidence that they were able to gather, malamang po ay maisasampa or mairerekomenda nila ang mga kasong dapat na maisampa. Sa ngayon po, sinabi naman din po ng Pangulo, depende pa rin po yan sa magiging naging trabaho at dapat makita kung hanggang saan na po ba ang naging trabaho ng ICI. At sabi naman din po ng ICI, sila ay magbibigay ng report ng kanilang mga na-accomplish sa Pangulo para malaman natin ang mga susunod na hakbang. May ilang kongresista pong nadismaya sa pahayag na ito ng Pangulo at kinwestiyon ang kanyang sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi, 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public that he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI? Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong binabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at nirespeto natin si Congresswoman De Lima. Totoo po, ang EO94, sinasaad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin, ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI, nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano man po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabatas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Piolago. Elago. Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI. Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin, ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba, kundi ang dating Senator Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest, iginalang ang korte. Papaano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga
walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. At patungkol naman po, binanggit na po natin, pag-shield, hindi po ito para mag-cover up ni Numan. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. A follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Mike. Good morning, ASEC. Pero hindi kaya magiging magandang pang-counter sa mga ganitong kritisismo ay finally mag-appoint na ng mga kapalit ng mga nag-resign na commissioner given na mismong yung ICI nagsasite na po ng mga constraints nila. Bagamat sinabi ninyo dati na hindi naman makahahadlang sa pag-recommend ng cases yung one member lang siya, no? Pero meron na rin mga constraints na sinasite yung ICI because of the lack of commissioners. So ano po yung take nyo dito? Hindi po talaga ito makaka-apekto sa pag-iimbestiga, sa patuloy na pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Kahit sabihin po natin na nag-iisa lamang si Justice Reyes, sinabi po natin kompleto na po malamang ang mga ebidensya. At magre-report naman po sila sa Pangulo. So ang tanong natin, titignan po ng Pangulo kung kinakailangan pang mag-appoint ng panibagong miyembro ng ICI. At kahit po sabihin natin na ang ICI ay padating na sa kanyang katapusan kung tapos na po talaga ang kanilang mga trabaho. Nandiyan po ang Ombudsman. Nandiyan po ang DOJ. Sila po ay masigasig din nag-iimbestiga patungkol sa mga korupsyon. So hindi po masasabi na nawawala ng pag-asa ang taong bayan para siyasatin ang mga ganitong klaseng anomalya. Meron pa pong 2 investigative bodies, nandiyan pa rin po ang ibang law enforcement agencies na magtutulong-tulong para po maimbestigahan ito. Ang ICI po kasi ay fact-finding committee, pasimula lamang po para makaalagwa ang pag-iimbestiga dito sa malawak na issue ng maanumalyang flood control projects. Ano po yung circumstances na magpaprad sa ating Pangulo na mag-appoint ng mga kapalit ng mga nag-BTO na members? Titignan muna kung ano yung maging report ng ICI at doon po titignan kung ano yung susunod na hakbang. Salamat po. Good morning, Yusek. Ma'am, former DPWH Secretary Bonoan faced the Blue Ribbon probe yesterday and probably in the coming hearings. Is the palace confident for his honesty and integrity about sa mga sasabihin pa niya? And as to he will not change tone, just like what Saldico did, na may eventually parang ilalaglag na naman niya yung presidente. Wait lang mga boss, kung nakaabot ka sa part ng video na ito, baka pwedeng i-comment mo kung saan lugar ka nanonood para ma-replyan ko ang mga comment at react ninyo sa dulo ng video na ito. Kaya sana tapusin nyo. Tara tuloy natin to. Naniniwala po ang Pangulo na si dating Secretary Manny Bonoan ay magsasabi ng katotohanan, lalong-lalo naman po na siya ay nasa Senado at under oath ang kanyang mga sinasabi. So, kailangan lamang po tayo umasa na mga katotohanan lamang ang kanyang sasabihin. And then another topic po, ma'am, yung mga tourism stakeholders natin like the agency owners, they are having a hard time securing the Japan visa. And April na daw po yung susunod na slot for them. And then they have to go to Cebu pa or Davao to secure their Japan visa slot. So ma'am, sayang kasi, nasasayangan sila sa kikitain ng gobyerno. And then lalo na yung kita nila for that, ano po ang magagawa ng Malacanang dito? Sa ngayon po ay sinangguni natin ito sa DOT, but sabi po nila outbound ito, kaya hindi po nila sakop. At sa ngayon po ay isinasangguni ko rin po ito sa DFA. But pansamantala, habang sila ay naghihintay ng kanilang visa na i-issue ng bansang Japan, ito naman kanilang polisiya. At ginagalang natin to. Pero habang sila ay naghihintay, mas maganda po sigurong i-explore ng ating mga kababayan ang Pilipinas. Iangat din natin ang turismo ng Pilipinas at kung sila ay kikita dahil sa travel tax at kikitain ng mga tourism agencies, mas kikita rin po sila kung iaangat nila ang turismo ng Pilipinas. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, follow up lang po kay Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po? Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla.
kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Other matter lang po. Yung DOJ po kahapon, sinabi nila na they are convinced that meron lamang 14 confirmed na ghost projects. Paano po nakakaapekto yung pronouncement na to in relation po doon sa wrong coordinates na naibigay umano sa Pangulo? Does the palace consider this as a setback po sa ongoing investigation ng flood control anomalies? Sa ating pagkakaalam, yung sinasabi nila na 14 ghost projects na confirmed, initial pa lang po siya. So, yung pa lang po ang nakikita nila, pero hindi ibig sabihin na 14 lamang yung ghost projects. Patuloy pa rin po yung pag-iimbestiga dito. Nagkaroon po ng konting delay because kailangan po talaga i-confirm kung ano po yung mga detalye. Dahil hindi naman din po, wala naman din pong hustisya makukuha. Kung halimbawa nagkamali ang pag-iimbestiga dahil sa maling information na naibigay, hindi po siya nararapat dahil baka may maakusahan ng hindi dapat na maakusahan. But still, meron naman po ang DPWH na transparency portal at makakatulong pong malaki yun. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron na po siyang sariling statement doon sa allegation na mali yung mga information na binigay ni former Secretary Bonoan sa kanya? Sa ngayon po kasi iniisa-isa pa rin po ito ni Secretary Vince. At si Secretary Vince Dizon po ang siya magre-report sa Pangulo. Okay po. Thank you, ma'am. One related question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, does the palace see a need to redo the entire scouring of the reported projects, considering that the DOJ itself, as well as other government agencies, saw several irregularities in the identification of the location of some projects? It is within the jurisdiction of the DPWH. So it's up to Sec Vince to make amendments, to correct everything so that the real culprits will be held liable. Ma'am, but did the president give a directive to redo the entire investigation? Wala pong ganyan. Kailangan lang po talaga maitama. Kung ano po ang nangyaring pag-iimbestiga ngayon, sabi naman po ng DPWH, bago sila magsampa, tinitignan po nila ng maigi. Kung may pagkakamali, hindi lang po agad nila ito sinasampa. At ang sinasampa po naman nila, ayon na rin po kahapon, ay yung may tamang data at facts. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, with the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. One more question on my part, Yusek. Tungkol doon sa bribery attempts kay Ombudsman Crispin and SILG John Vic Remulla, worth 1 billion pesos each. Ang sabi nila na iparating na nila ito kay Pangulo. At meron bang reaction dito ang Pangulo? At meron bang ibinigay na specific orders doon sa kay Ombudsman at saka kay SILG? Ang pakiramdam po ng Pangulo, hindi po siya natuwa. Ang reaksyon niya dito, nung binanggit po ito, ay hindi po siya natuwa. Dahil hanggang ngayon po, kahit na po
nagpapaimbestiga siya ng korupsyon, mayroon pa rin pong gusto na mangurap, di ba? Sa mga opisyal natin na siya nagpapaimbestiga at tumutupad sa batas para maparagot itong mga corrupt officials o mga corrupt individuals na ito. Hindi po natuwa ang Pangulo, but wala siyang particular na inuutos dahil alam naman po niya na si Sec. John Vic at pati po si Ombudsman Rimulya ay maaasahan po para sa katotohanan at dedicated po sila sa kanilang trabaho. Salamat po, Yusek. Tanong mula kay Samuel Medinilla. Follow up lang po regarding po dun sa ICI. Yung comment po ni President na meron na lang raw pong 1 or 2 loose ends, may na-mention po ba siya kung ano na lang po yung inihintay niya bago siya makapag-decide dun sa fate ng ICI? Wala pong particular na nabanggit ang Pangulo at hihintay niya rin pa rin po ang records at ang report ng ICI. So doon lang po malamang magkakaroon ng desisyon ang Pangulo patungkol sa ICI. Tapos last na lang po, yung na-mention po kasi yung comment ni feedback ni Pangulo sa ICI, meron rin po bang parang naging feedback si President pagdating naman dun sa investigation ng other government agencies related rin sa flood control projects, like yung mga reforms ng DTI, DPWH, para po ma-address yung mga systemic problems related dun sa flood control projects? Sa ngayon po, wala pong particular na nabanggit ng Pangulo, but muli, hihintay na lamang po ang report at lagi naman din po nagre-report ang ating Secretary Vince Dizon, kung ano man po ang anomalya sa mga infrastructure, i-report naman din po to si Secretary Vince. May naging commitment po ba yung ICI kung kailan sila makakapag-submit ng report nila kay Pangulo? Wala pong nabanggit. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a clarification or a follow-up on Senator Revilla, no? Yung tanong kasi kanina, yung allegation niya na hindi na nasusunod yung due process, no? Under this administration. So, what do you say to that? Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. As far as the administration is concerned, hindi totoo yun na meron pa ring rule of law na yung proseso na susunod under this admin. Yes, at yan po ang utos ng Pangulo. Okay, salamat po. Isang tanong mula kay Ivan Mayorina, GMA. Bilang House Majority Leader, the presidential son might be put in a situation where he has this ministerial duty to put in the order of business the impeachment complaint against his own father. Has the father and son spoken about this at ano ho ang payo ng Pangulo sa kanyang anak? Hindi po nabanggit sa atin kung sila'y nagkapag-usap na. But lagi naman pong utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho. Hindi pwede rito ang kamag-anak, kaalyado. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yon. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Salamat. Last question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am. Ma'am, balikan ko lang yung libel case ni Representative Leviste against you. Natanggap niyo na po ba yung complaint? And what is the advice of the President for you to do? Personal ko na kasi yan. Well, anyway, Friday siya final. Monday, Tuesday, I don't think there is already a raffle to know the branch of the court. So wala pa po tayo. And I will not get the copy personally. I will just wait for the sheriff to serve the summons to me personally. Walang advice ang Pangulo dahil ito'y personal. At ito naman po ay nasabi natin sa ating vlog, sa ating YouTube channel kung saan tayo explain ng mga legal implications ng conflict of interest, transfer, and pag-divest ng mga korporasyon na mayroong franchise.
So, yun lamang po yun. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.